Hallelujah! Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po kami muli sa Cheer Up the World Works program. At pinagtagpo-tagpo muli ng Panginoon. Mahabang panahon, ngunit hindi po mapipigil ang takdang panahon ng Lord. At ngayon po'y makakarinig muli tayo ng salita ng Lord. Welcome mo naman sila, sister. Magandang gabi po, Si Sister Lina. mga kaibigan, mga kapatid. Saan man sulok ng sanlibutan kayo Sanlibutan talaga eh. No? Talagang ang Diyos ay kikilos sa inyong buhay. Purin po ang Panginoon. Ito po ang programang Cheer Up the World Works. Amen. Sister Mercy Cruz. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Nawa po maging tuon ang inyong puso't isip sa pakikinig upang kayo'y sa mga salita ng Diyos na ipapahayag ng bawat isa sa amin upang kayo mapagpala, maranasan ng katagumpayan sa buhay. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Sister, pwede bang i-lead mo muna tayo sa maikling panalangin? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at magpapasalamat sa buong panahon, sa buong araw na kami muling magkita, magsama-sama, at muling mahayag ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong salita na ihahayag ng bawat isa, Panginoon Lord. Kaya Lord, pagpalain mo po ang oras na ito, lalo na po yung mga makikinig ng iyong salita ay maranasan nila ang pagpapala nagmumula sa iyo. Lalo na po, Panginoon, may mga kasakitan, spiritually, physically, Panginoon, ang kagalingan ay kanila pong maranasan sa pamamagitan po ng salita na kanilang mapapakinggan. Hallelujah. Salamat po at pagkaisahin mo po kami sa iyong gawain ito, Panginoon. At dalangin po rin namin, Panginoon, na hinihilin po namin ang iyong kapangyarihan, Banal na Espiritu, ang siyang sumama sa bawat sa amin. Pagkat ang iyong pangako, 2 o 3 katipon sa iyong pangalan, ikaw po ay kasama namin. Lord, we thank you, we honor you. In Jesus' name we pray all these things. Everybody say, Amen. Dahil matagal po tayo hindi nagtagpo-tagpo, huwag niyong intindihin ang oras. Okay. Cheer up the world works. Tayo po ay nasa topic na Hear and Be Healed. Mahalaga po ito ngayon. Kahit anong gusto mong paglilingkod, pag tinamaan ka ng sakit karamdaman, mahihinto ka eh. Kaya napakalaga po na maintindihan natin ang makinig nang sa ganun ay tumanggap ng kagalingan. Paalala lamang po, ang tanging pakiusap po namin sa inyo, ang tanging hinihingi po namin sa inyo ay ang inyong kooperasyon to share, maging kagamit-gamit po tayo sa Panginoon na ma-share po ito. Ang video na ito, hindi po kami humihingi ng pera o anuman, kundi ang hinihingi po namin na inyo pong pag-ibig sa iba din na ipaabot sa kanila, i-share, ipadala sa kanila ang video ito ng programang Cheer Up the World Works. Nang sa ganun sila po ay makadinig din. Hindi po natin sila aayaing sumama sa anumang samahan o grupo, ngunit mahalagang madinig po nila ang mga salita ng Lord. So kami po ay umaasa na i-share nyo rin sa iba po. Okay? So, yun, ang topic po natin ay Hear and Be Healed na nagmula po sa Proverbs chapter 4, verse 20. Proverbs chapter 4, verse 20. Babasahin ko lamang po ito. Sabi po ng King James Version. Kawikaan sa Tagalog, chapter 4, simulan po natin sa verse 20. Hindi ko na po ito ipapaliwanag sapagkat naipaliwanag na ito nakaraan. Susuportahan lamang po natin ito sa tulong po ng ating pong mga kasama rito. Sa panel na ito, si Sister Mercy Cruz at si Sister Lina Calderon. Calderon. Okay. Verse 20 ng Proverbs chapter 4, King James Version. My son, attend to my words. Incline thine ear unto my sayings. Yung po nauna rito, naipaliwanag na natin to. Verse 21, let them not depart from your eyes. Keep them in the midst of thine heart. Hindi in the midst ng ano paman, no? In the midst of your heart. Verse 22,
For they are life. Alin? Yung word. For they are life unto those that find them. So talagang binibigyan mo ng oras ito. They are life to those that find them and health to all their flesh. Meron pong note dito sa aking Bible, ay yung daw health na yon sa Hebrew ay medicine. Okay? So, ano man yan salita ng Diyos, tungkol man sa kagalingan o hindi, tungkol man saan yan, it is medicine. Kagalingan sa ano pamang kailangan at maging kagalingan sa iyong physical na katawan. Verse 24, verse 23. Keep thy heart. Pakibasa sa'yo. 23. Pagkat itong kaalaman, O yung salita ng Diyos, okay? pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kalakasan ng katawan. Okay. Verse 23. Ang isipan mo ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Pakiulit nga. Ano ka ba, Sister Mercy? Oo, alam ko nga eh. Sige. Pakiulit, yung 23. Ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan. Yung, amen? Yung pumapasok sa isip, no, Sister Mercy? At maiingatan mo yan, yung nga daw sa pakikinig. Papaliwanag po ni Sister Mercy mamaya yan. Tuloy. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So yan yung amen, yan yung bukal eh. Kaya mahalaga po ito. Amen? Opo. Mahalaga. Sister Mercy, may maidadagdag po ba kayo na pangyayari ng ganyang hear and obey? Dito po sa sa Lucas, chapter 5, verse 15 po. Okay, ano po ang sabi diyan? Lucas chapter 5, verse 15. verse 15. Ang sabi po dito, Yan, 15. pero lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya dumating ang napakarami pang mga tao upang makinig sa mga aral niya at upang mapagaling sa kanilang mga sakit. So hear and be healed. Grabe, no? Marami pang dumating. Sige nga po, tuloy pa. May isa po kayong sasabihin pa? May sasabihin pa po kayo? Ulitin ko po. Sige. Pero lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya dumating ang napakarami pang mga tao upang makinig sa mga aral niya at upang mapagaling sa kanilang mga sakit. Pakiputol lang, ano? Bakit nandun yung maraming tao upang Makinig. makinig? Makinig. At ang epekto ng kanilang pakikinig ay, Gumaling. wow! Alam ko may dadagdag ka pa dyan eh. Bible verse pa eh. Sinabi din po sa Lucas chapter 6, verse 17 at 18. Sabi po dito, sasabihin ko sa inyo... Hindi, 6:17. Pagkatapos, sorry po, napalayo po ako. Oo. Ito yung nandito, 6:17. Oo, 17, oo. Sorry po. Pagkatapos niyang piliin... Sinong niya? Ni Jesus, no? Ni Jesus, Sige po. opo. Pagkatapos niyang piliin ang mga apostol niya, bumaba sila mula sa bundok at tumigil sa isang patag na lugar. Naroon ang marami pa niyang tagasunod at ang mga taong nanggaling sa Judea, Jerusalem at sa baybayin ng Tyre at Sidon. Grabe, okay. Verse 18, pumunta sila roon upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit. Pinagaling din ni Jesus ang lahat ng pinahihirapan ng masasamang espiritu. Ako muna. So hindi lang pala yung may sakit. Pati yung inaalihan ng demonyo. Yung mga pinahihirapan. May mga sakit kasi ang nagpapahirap masamang espiritu eh. Isa pong palatandaan na masamang espiritu nandiyan yung kada dalabas sa doktor walang makitang resulta. Pero may nararamdaman yung tao. Nagpapahirap si Satanas at ang kanyang mga demonyo, pinahirapan yung taong yun at kaya lamang ito pagalingin sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. upang gumaling. Mr. Mesa, ano bang paliwanag masasabi mo dyan? Malagay, kaya sila nandun upang makinig.
Kaya kami narito upang magturo at makinig kayo. Sige po, Sister Mercy. Napakahalaga po ng pakikinig sa sinasabi, sa pinapahayag ng ating pastor at ng sino man pong tumatayo, ginagamit na ipahayag. Ano ba English ng ano na yan? Hear, no? Hear. Opo, napakahalaga po yung salitang hear. Sa Tagalog po ay Pakinig din, no? makinig. May isa pang salita, may listen pa eh. Para po dun Pero sa magkaiba eh, no? word na listen, na sa Tagalog din po ay hear. Pero sa English po, makinig, oo. sa English po ay hear and listen. Malaking pagkakaiba. Malaki po ang pagkakaiba dahil kung tayo po ay nakikinig lamang at Yung listen, hindi naman po natin ginagawa yung ating pinapakinggan, nag-listen ka lang. wala pong, nakinig lang po tayo. Wala pong epekto at walang magandang kapupuntahan. Pero kung doon po sa word na listen, Hear. you will hear the word. Ayun po, ano po ba yun? Magiging Malalim. Opo, magiging malalim po yung pagtanggap natin sa pamamagitan nung pinakikinggan nating salita ng Diyos, kapahayagan ng salita ng Diyos. Amen. Katulad po nung pong revelation sa akin na dumating sa akin na sa Lucas po, sa Lucas chapter 8 verse Lucas 43 hanggang 40. Basta Lucas chapter 8 verse 43 po. Simulan Mula po natin sa sa 43. verse 43 po. Okay. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ng kahit sino. Naubos na lahat ang mga ari-arian niya sa pagpapagamot. Nang makalapit siya sa likuran ni Jesus, hinipon niya ang laylayan ng damit ni Jesus at biglang tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, "Sino ang humipo sa akin?" Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, "Guro, alam niyo naman po na napapaligiran kayo ng maraming tao, nagsisiksikan papalapit sa inyo." Pero sinabi ni Jesus, "May humipo sa akin dahil naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin." Nang malaman ng babae na hindi pala lihim kay Jesus ang ginawa niya, lumapit siyang nanginginig sa takot at lumuhod sa harap ni Jesus. Pagkatapos sinabi niya sa harapan ng lahat kung bakit niya hinipo si Jesus at kung paanong gumaling siya kaagad. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, umuwi kang mapayapa." Marahil po, hindi lamang po, meron di po sinabi dito na narinig nung babae yung na si Jesus ay nagpapagaling. Pero nanalig siya dun sa nabalitaan niya na si Jesus ay nagpapagaling. Naubos na yung kanyang kayamanan sa kanyang kapapagamot sa mga doktor. Kaya dahil wala na siyang pampagamot, nanalig siya at nanampalataya siya na siya'y kayang pagalingin ni Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya niya na may mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesus. Kaya lumapit siya sa Panginoon at hinipo niya. At sabi nga po ng Panginoon, hinipo niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesus na may pananampalataya. Actually, yung lagi niya sinasabi, mahipo ko lang. Kaya nga po, ang sabi ng Panginoon, dahil nakita po niya at naranasan po ng Panginoon yung kapangyarihang naramdaman, yung kapangyarihang lumabas sa kanya, ibig po sabihin, pananampalataya po ng babae, yung paghipon niya ng layan-layan ng damit ng ating Panginoong Jesus na siya'y gagaling. Hindi po niya alam kung siya nga po ay gagaling, pero pinanaligan po niya iyon. At kaya din gawin ng Diyos sa'yo. Amen. Kaya po, ang sabi nga po ng Panginoon, babae, tama po ba? Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya at umuwi ka na at may karoon ka ng kapayapaan. Mahalaga yun. Amen po.
Kaya po, Kasi pwedeng lokohin ni Satanas eh. amen. Yung naramdaman mong ano eh, yung kagalingan eh. Amen. Kailangan mapayapa. Sige po, Sister Mercy. Ayun po, yung, kasi kung tayo po ay nananalig lang, nananampalataya sa isip lang natin at hindi naman po natin ginagawa, hindi po tayo magkakaroon ng kagalingan. Oo. Hindi po tayo maaalis sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. Kung tayo po ay nananalig at nananampalataya na ginagawa natin yung naririnig natin, mapapakilos po natin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin na kahit tayo may pinagdadaanan pa at tayo nananalig at nananampalataya ng may matatag na matibay na pananampalataya, ang Diyos po ay kikilos sa ating buhay. Ang Diyos po ay kikilos sa ating mga sitwasyon. Magaganap yung sinabi niya. Amen po. Katulad nga po na sinabi sa salita ng Diyos, hindi natin mapapakilos ang Diyos kung tayo walang pananampalataya. Ano po ba yung verse na yun? Hindi maluluwalhati Hindi ang Diyos. malulugod ang Diyos. Yun ang ibig niya sabihin. Opo, no? kung wala tayong pananampalataya. Ayun po. Hindi ko po mabuo yung Bible verse para medyo nakalimutan ko po yun. Sa Hebrew chapter 6 verse 12 po ba yun? Tingnan natin. Hebrew chapter 6. It is impossible to please God. Po, hindi natin mapapakilos ang... Kailangan basahin natin Opo. yan. Hebrew 6:12. Tingnan po natin kung yun nga po. Ay, nakasulat dyan, Sister. Hindi natin mabibigyan lugod ang Diyos. Yan na nakasulat dyan. Para pong gano'n. Hindi ko pa nakita. Okay. Okay. Iba yung sa ano. Ah, 11:6 nga. Oo. Hebrew. Pakinggan niyo po. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Ito po, ang sabi po dito sa Hebreo chapter 11 verse 6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Ayun po. Kaya sa pamamagitan po ng pananampalataya natin na matatag at matibay, hindi po yung pananampalatayang parang alon na minsan na may faith tayo, minsan wala. Actually, hindi faith yun eh. Opo. Hindi po natin mabibigyan lugod, hindi natin mapapasaya ang Diyos para tayo maibigay yung matanggap natin yung gantimpalang inaantay natin mula sa Kanya. Kung tayo'y ang pananampalataya natin ay parang alon na hindi dire-diretso. Hindi Kailangan matatag. tuloy-tuloy, kailangan po matibay at matatag. Ayon dun sa nadinig. Ayon po dun Sa sa sinabi ng nadinig, Diyos. sinabi ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Hallelujah. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Baka may dadagdag pa po kayo. Kami po'y natututo. So, makikita po natin, no? Pakinig. Upang tumanggap. Amen. Actually, meron niyang pangyayaring ganyan sa Bible eh. Baka sa gawa, yung, sa panahon nila Paul, anong pangyayari naman ng nangyari dyan? Na ganyan ang resulta, nakinig, isinagawa, at may resulta. Tingnan niyo po mabuti. Okay, dito po sa pero bago ko po kayo dalhin dito sa Gawa chapter 14, bago ko yung dalhin dito sa Gawa. Oo, chapter 14, sister, chapter 14. 14 verse Buklatin na namin, verse 8 apo. Chapter 14. Verse 8. Oh, sige, yung muna sinasabi mo. Ano yung sinasabi mo? Babalik po muna tayo dito sa at binasa po na Pastor Kangina doon sa Kawikaan Chapter 4. chapter 4 verse 23. Ang isipang mo'y ingatang mabuti at alagaan. Obligasyon pala natin ingatan yan, ano? Ingatan sa mga negative na ingatan natin. Laging alagaan. Tapos, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Kaya yung pag-iingat
at yung pagmamahal po natin sa ating buhay, magaganap po yung kagalingan na hinahangad po natin. At ito po yung matatagpuan po natin sa Gawa 8. Hindi, chapter 14 sabi mo. 14, Gawa 14 verse 8. Simula sa verse 8, sister. Sige Mula nga. po sa verse. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad, sapagkat siya lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling. Sige, tinitigan. Tinitigan niya ito At at malakas na sinabi, tumayo ka ng matuwid. so hindi mahina, hindi pa bulong ha. Dahil baka natatakot, tumayo ka. Dahil baka Malakas na sinabi, talagang nadidinig ng marami. Tumayo ka at lumakad. hindi, sinabi ni Pablo, malakas niya sinabi, Tumayo ka ng tuwid. ng tuwid. Ng tuwid. Oo. At At dumukso ang lalaki na nagpalakad-lakad. masasabi mo dyan. Purihin po ang Hallelujah. Panginoon dahil kung itong lalaki, Kaya nandyan yung hear and be healed. ito pong lalaking ito, pumunta doon sa lugar na yun, hindi para sa makinig. Oo, hindi niya alam na magtuturo si Paul eh. Pero nandun siya talaga lagi para mamalimos eh. Opo. Yun po ang lugar na kung saan laging istambayan ng mga nanghihingi o nanlilimos. Pero sa kalaunan, hindi niya alam na si Pablo ay nandoon na upang magsalita. Mangaral, magdala ng mensahe. Eh, Dahil nandun siya, anong ginawa niya? dahil Nakinig na nandun siya. yung nakinig siya doon sa salita ng Diyos na pinapahayag ni Pablo. Pero ano yan eh, maingay dyan eh, maraming tao dyan eh. Pero anong ginawa niya? Nakinig talaga. No? Dahil sa sobrang ingay, komodaan, iba't ibang salita, iba't ibang mga Oo, maririnig. salita, oo. Kaya ang ginawa nitong lalaki na inlumpo, talagang ikiniling niya yung kanyang pakinig doon sa pangangaral ni Pablo. Eh nakita naman po ito ni Pablo na nagkaroon ng interes itong lumpo na makinig sa kanya. Nakita niya na nakikinig. So attentive si Pablo na sa mga kaharap niya, hindi lang siya basta nagsasalita. Ine-expect din niya na yung salitang sinasabi niya ay kumikilos talaga, may epekto. May epekto doon sa nakikinig. Oo. So kaya niya napansin itong lumpo eh. At kita niya, anong galing no? Kita niya na nananampalataya, hindi natutulog. Talaga nakita ni Pablo na talagang sensitibo na nakinig at nagkaroon ng pananampalataya yung lumpo na siya'y mapapagaling. So nakita ni Pablo na may pananampalataya talaga, naramdaman niya, nakita niya. Anong ginawa niya? Kaya ang sinabi ni Pablo doon sa lumpo, tumayo ka ng tuwid. Kailangan gawin kagad. Hindi nagaksaya ng panahon si Pablo. Kasi pwedeng nakawin uli ni Satanas yung pananampalataya. Ang sabi ng Bible, kapag ang salita ng Diyos ay binhi, di ba? At kapag ang binhi ay naiyasik, dumarating kagad ang ibon na si Satanas upang hindi tukain yung tao, kundi upang tukain yung binhi. Doon after si Satan. Ayaw ni Satan na mag-ugat sa'yo ang salita ng Diyos. Kaya automatic, papadala niya kagad. Kaya ang ginawa ni Pablo, automatic sinabi niya nung makita. Tumayo ka at lumakad. Kaya po yung Ano nangyari? lumpo, hindi basta lumakad lumukso. Isinagawa Sinagawa yung sinabi ni Paul. Sinagawa niya at siya'y lumukso para magkaroon ng bunga yung kanyang Pinananaligan. Yun nga sinasabi ni Mr. Mercy kanina. Kailangan lakaran mo. Kailangan isagawa mo. You don't just listen, you hear. At yung hear mo, katulad ng mga nagpunta doon na iba-ibang lugar, yung binasa natin kanina sa Luke 6 at saka Luke chapter 5, no? Nandun sila para makinig. Si Jesus naman nandun para mangaral. We are here to preach, to teach the word, to share to you, to read to you the word of God. Nasa yung pag-action. Makita nyo, sister, may tatlong ginawa dyan yung lalaki eh. Ano yung tatlong ginawa ng taong nangangailangan? Tatlong bagay na ginawa niya. siya ay tumayo,
Hindi, yung unang-unang ginawa niya, bago siya tumayo, Kinig. nakinig. Nakinig muna siya. Nakikinig siya. Anong pinakikinggan niya? Yung mensahe ni Pablo. Hindi chismis. Ganito kasi yan, no? Sa panahon po natin ngayon, kaya maraming hirap tumanggap ng kagalingan, hindi dahil tapos na ang pagpapagaling ng Diyos. Ang Diyos hindi nagbabago. No? Sino tayo para magsabing natapos na yung pagpapagaling ng Diyos? Ang Diyos hindi nagbabago. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Kung ang Diyos ay nagpapagaling noon, siya pa rin ang Diyos na nagpapagaling ngayon. Exodus 15:26. Tingnan natin kung abutin pa natin mamaya yun. I'm the Lord that healeth thee. Ngayon, ang problema, mas marami tayong panahon ngayon, kahit mga Kristiyano, sa FB. Nawawala na. Mas maraming panahon manood ng horror. Lahat yung mga kalokohan Hindi kanyang pagagalingin. Pero kung magbibigay tayo, tulad ng ginawa ng lalaki na yon, nandun na ang pagtuturo, nakinig siya. Sabi nga Sister Mercy kanina, hear, not just listen, but hear. Word of God. Hindi natin alam kung tinuro ni Pablo So yung tama sabi mo, una niyang ginawa, siya ay nakinig. At di kayo nakikinig ngayon. Ano ikalawang ginawa? Nanampalataya siya. Doon sa nadinig niya. Basahin mo nga saan lugar yon. Tingnan natin, may isang lalaki, Sister Mercy, pakibasa. Simulan mo sa 8. Verse, chapter. Chapter 14 ng mga gawa. Verse 8. May isang lalaki sa Listra na lumpo mula ng pinanganak. Hindi pa ito nakalakad, Nakinig siya sa mga mensahe ni Pablo. Sige, tuloy. Tinitigan ni Pablo ang lumpo at nakita niyang may pananampalataya ito, nagagaling siya. Ayun! Anong ginawa nung lalaki? Nagkaroon siya nanalig siya, nagagaling siya. Ang tagal na niya lumpo. Inborn po yun. Ang tagal na. Ano ang meron ka? Ano ang sakit karamdaman? Simple. Nakikinig ka? Hindi nga sinabi rito, sister, kung ano itinuro ni Pablo Basta mensahe. Alam natin, ang dala-dala ni Pablo mensahe. Marahil tulo niya yung pag-ibig ng Diyos. Marahil ang turo niya, amen, kung ano-anong tungkol sa Panginoong Hesukristo. Pero, doon sa kanyang napakinggan, nanalig siya, nagagaling siya. Come on! Walang dahilan para hindi ka gumaling. Hindi dinesign ng Diyos ang tao para mamatay sa sakit. Opo. Salamat sa Panginoon. Actually, sabi nga niya Exodus 15:26, Sister Mercy. Puto lang po, sabi namin sa inyo kanina dahil matagal tayong hindi nagkita-kita. Huwag niyo intindihin ang oras. Exodus 15 po ba, Pastor? Oo. Kung hindi ako nagkakamali, Exodus chapter 15, verse 26. Hallelujah. Ano sabi dyan? Ito po. Kung susundin ninyo ako ng buong puso, ang Panginoon na inyong Diyos, at gagawa ng mabuti sa aking paningin, at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman, gaya ng ipinadala ko sa mga Ehipsyo. Dahil ako ang Panginoon, ang nagpapagaling sa inyo. Bakit daw hindi, malalim po yan, pero hindi ibig sabihin ang Diyos ang author ng sakit. Dahil wala po tayo doon, ito po ang ibig kong ipakita sa inyo. Bakit hindi sila magkakasakit? Kasi ang Diyos ang kanilang tagapagpagaling. At hindi nagbabago ang Diyos hanggang ngayon. Siya ang iyong tagapagpagaling. Amen. Siya ang iyong tagapagpagaling. Sabi rito, and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord. Kung ikay makikinig, diligently, papakinggan mo talaga. Tulad ng lalaki yun na sinasabi mo, sister, sa Acts chapter 14, simula verse 8. No? You diligently. Hindi kami ang tinitingnan mo. Kundi yung mensaheng hindi aksidenteng pinadadala ng Diyos sa iyo ngayon. If you diligently, sabi ng Panginoon doon sa mga Israelita noon, and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in His sight. Ano ba ang tama sa harapan ng Diyos? Ang gawin ng salita niya. Sundin, panaligan, yun ang tama. Kaya nga, it is impossible to please God without faith. Kasi sa harapan ng Diyos, ang tamang dapat gawin ng isang tao ay manalig sa sinabi ng Diyos. Kasi maraming salita kang madidinig. So, ang tama sa Panginoon ay ang panaligan ng kanyang salita. Kung ikay makikinig yun ang topic Kung papakinggan mo yun at gagawin mong tama, anong tamang gawin mo dapat? Sa iyong napakinggan, panaligan.
Yun ang tama. Yun yung tama dito. Hindi ka na magkakamali, hindi ka na magkakasala sapagat every now and then meron. Pero ano ang tama? And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God and will do that which is right in His sight. Matapos mong madinig at gawin yung tama sa paningin ng Diyos. Anong tama sa paningin ng Diyos? Tandaan natin, sinabi ng Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. So talagang may mga pagkakamali. Pero ang tama sa paningin ng Diyos ay yung nadinig mong mensahe niya, panaligan mo, i-apply mo. Ang Diyos ay tagapagpagaling. Ito sabi niya, kung inyo yung papakinggan, hear and be healed. Ito nga, kung inyong papakinggan, sabi niya. So yung mga nangyari sa Ehipsyo, hindi mangyayari sa iyo, 10 yan eh. Maraming pangyayaring na 10 dumating sa kanila. No? Actually, hindi yun ng Lord sa kanila, kundi ang sabi nga doon, kung hindi mo palalabasin ng mga Israelita, amen, para sumamba sa Lord, ito mangyayari. Ibig sabihin, pag pinigil mo ang taong sumamba sa Diyos, sabi kay Paraon during that time, amen, darating ang salot. Darating itong mga bagay na ito. Kaya palabasin mo na. Hindi pa rin, naging matigas pa rin siya. Pero sabi nga ng Panginoon dito, kung papakinggan mo, at gagawin mo ang tama. Ano ang tama sa Panginoon? Yung nadinig mo, panaligan mo. Inuulit po namin sa inyo, gusto ng Diyos na malusog ka. Gusto ng Diyos na gumaling ka. At gusto niyang lumakad ka sa kalusugan. Naalala ko ang 3 John 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, even as thy soul prospereth. Habang nakikinig ka, nagpa-prosper ka sa soul, minumuni mo salita ng Diyos. Sabi mo nga kanina, ingatan nyo, no? Yung binasa mo, Proverbs chapter 4, verse 23, ingatan mo naman pumapasok sa'yo kasi nandyan yung bukal ng buhay mo eh. Nandyan eh. Amen? Nandyan ang bukal ng buhay eh. No? So habang lumalago ka sa iyong kaisipan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa paglago mong yun, lumalago din ikaw financially at lumalago ka rin physically. Is above things, beloved, that thou mayest prosper, be in health. Hindi sinabing healed lang ha, be in health. Kalusugan, lumakad ka sa kalusugan. Be in health, even as thy soul prospereth. So sabi ng Panginoon, kung pakikinig kayong mabuti, sabi sa Israelita during that time na under the law pa sila, pakikinggan nyo. At gagawin nyo tama sa akin paningin. Again, ano ang tama sa paningin ng Diyos? Yung sinabi niya, ipanaligan mo. Amen. Yun ang tama sa kanyang paningin eh. Yun naman ang tama eh. Anong tingin mong tama sa taong kinakausap mo? Manalig. Amen? Amen? Yun ang tama sa paningin ng Diyos. First din, ano po yan? Alin, yung I wish above all things? 1 John chapter 3. 1 John 2. Kasi walang chapter yan. Isang chapter lang yan eh. Verse 2 yun. Walang chapter yan. Chapter 1 lang yan eh. Yung 1 John eh. 1 John, verse 2. Yan, verse 2 yun. No? Sabi niya, hindi mangyayari sa inyo yung mga nangyari sa Israelita. Bakit hindi mangyayari sa kanila? Ito ang sabi. For I am the Lord that healeth thee. Hindi dahil pinagagaling pa sila ng Panginoon, kundi dahil ako ang inyong Panginoon na inyong doktor. Amen? Kung ibig sabihin, kung pinakikinggan mo, you hear, upang isagawa ito, upang tumanggap ng kagalingan, ang Diyos ang iyong manggagamot. Hindi ang sinuman. Kaya wala. Kung ang salita niya ay iyong tatanggapin, pananaligan, pananampalatayanan, anuman ang resulta ng anumang laboratory, kapatid, kaibigan, ng doktor may limitasyon eh. Pag sinabi nilang wala na kami magagawa, ang Diyos meron. Kapag pinanaligan mo kanyang salita, automatic, siya ang iyong manggagamot. At ang resulta nun, kagalingan. Binasa mo kanina sa Lucas chapter 6, verse 17. Iba-ibang lugar ng punta ron. Amen? At upang makinig sila at gumaling. At hindi lang yun. Pati yung mga inaalihan ng demonyo sa verse 18, ay pinagaling din ng Panginoon. Hindi inaalihan, hindi sila poses ha. Yung mga pinahihirapan ng demonyo. Iba yung poses, iba yung pinahihirapan. Sabi may mga nararamdamang kakaiba, marahil, depression o anuman. Dahil kaya sila nandun para makinig at tumanggap. Come on, kaibigan. Tuloy, saan ka? Nasaan ka? Sa Acts, di ba? Acts. Oo, di ba? Naisingit ko lang ito. Ang Diyos ang manggagamot mo. Once na
you receive His word. You listen. Ano yung ginawa ng lalaki? Nakinig? Nakinig, Nanampalataya? nanampalataya, at isinagawa. Paano ipinakita yung kanyang pagsasagawa? Pakibasa ulit, Sister Mercy. Nabasa mo rin. Sa verse, Acts chapter 14, andiyan yan eh. Verse 9, 14, 8 tayo, ano? Okay, tingnan natin. So, mayroong isang lumpo, sabi ng verse 8, na nakikinig. Nakinig kay Paul, dahil nandun yung katuruan eh. Ngayon, nakita ni Pablo, tinitigan siya ni Pablo, nakita niya na yung lumpo ay may pananampalataya. Ibig sabihin, ikalawang ginawa ng lumpo, nanampalataya. At ang pangatlong ginawa niya, paano niya isinagawa? Ito eh. Kaya malakas niyang sinabi ni Paul sa verse 10, tumayo ka! Anong ginawa? Biglang tumayo ang lalaki at nagpalakad-lakad. So una niyang ginawa, nakinig. Dahil sa kanyang pakikinig, nagresulta ng pananampalataya. At yung pananampalatayang resulta na yun, ay hindi lamang basta pananampalataya. Sabi mo nga kanina, kailangan mong isagawa. Yung hindi mo ginagawa dati, gagawin mo. Kasi alam mo na ang Diyos na. Yung mga binasa natin sa Exodus chapter 15 verse 26. Dahil pinanaligan mo salita niya, siya na yung manggagamot mo. Dahil ang salita niya, sabi ng Proverbs chapter 4 verse 22, ang salita niya ay medicine. Kagalingan. Kailangan, ano man yung itinuturo. Hindi naman sinabi dyan na nagturo ng kagalingan si Paul eh. Basta nagbigay siya ng mensahe. At nanalig siya at isinagawa. 3 bagay na ginawa ng lalaking lumpo. Nakinig. Simula pagkabata yun ha. Ikaw baka kailan lang dahil lang sa mga kinakain mo kaya ka siguro may sakit. O kung ano man, HIV man yan o ano. No? I have a good news to you. Meron na pong gamot yan. The word of God is the medicine. Amen. Praise God. Don't just cry. Don't just cry. O kaya, pwede mo sabihin ganito, no? For the record. Pwede mo sabihin na, hindi, naging, kasi kasalanan ko talaga, kaya dapat lang. Dumating na si Jesus. Look, Romans chapter 8, verse 10. Tingnan po natin Romans 8:10. We miss you, kaya bibigay namin ito. No? Mahalaga po ito, and please share. Romans 8:10. Sister Mercy, sa inyo muna. Romans chapter 8, verse 10. Tingnan po natin, ha? Pero dahil nasa inyo na si Kristo, mamatay man ang katawan nyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Ano mangyayari? Dahil, alam mo, dahil sa medyo malalim na katuruan yan eh, no? Pero ganito po lang kasimple yan. Kung dahil sa mga kasalanan mo, kaya ang katawan mo halos mamamatay na. Sabihin na natin dahil sa kakulangan sa pera, napunta ka sa kasamaan, no? At sabihin na natin naibenta mo ang iyong sarili, amen? Mapalalaman o nagkaroon kalimbawa ng incurable disease tulad ng AIDS, tulad ng HIV. Kahit pa, no? Dahil sa kabutiang loob ng Diyos. Dahil tinanggap mo siya dahil si Jesus is the Word of God. He sent forth His Word and healed them. Dahil tinanggap mo si Jesus, na salita ng Diyos, na sa simula pa, kulang lamang po sa oras. No, nakukuha niyo yun. Sa simula pa, nandun na ang salita, at ang salita ay Diyos. John chapter 1, verse 1, verse 2, verse 3. Dahil tinanggap mo si Jesus, dahil nasa iyo siya, patay man ang iyong katawan dahil sa kasalanan. Pinahirapan mo yan ng alak, pinahirapan mo yan ng sigarilyo, pinahirapan mo yan ng kapupuyat, pinahirapan mo yan ng walang patumanggang sex, halimbawa, no? O shabu, mawawasak na yung utak mo, mamamatay man yan. Ngunit dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa iyo, dahil tinanggap mo si Jesus, kagalingan. Hallelujah! Kagalingan. Kagalingan. Wow. Kagalingan. Hallelujah. Balik tayo. Nakinig at isinagawa. Ano naman ang ginawa ni Paul? Nagpahayag. Oo, saan yun? Diyan lang yung paikot-ikot yun. Nagpatalon-talon na hindi mo maintindihan, akala mo, pero nandun yung ginawa ni Paul at yung ginawa ni nung lalaki. Simulan mo ulit sa 8. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Oh. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Papa. Oh, anong ginawa ni Pablo? Nangaral. Amen? Hindi siya uy, bakit ka nagkaganyan? Sino kaya may kasalanan? Nanay mo, tatay mo? Walang ganon. Amen? Amen.
Ano yung iba kasi, they don't want to hear. They want to talk. Ano ibig ko sabihin? Merong may sakit. Nagpunta sila sa isang lingkod ng Lord, halimbawa, hindi para, minsan ayaw nilang makinig sa mensahe ng pastor na pinadadala ng Lord. Ang gusto nila, ikwento doon sa pastor, kaya sila may sakit. Hear the word, hear the message. Yun ang ginawa ni Paul. He teach and preach the message. Tulad ngayon, dala-dala po ang mensahe. At dahil ginawa ni Paul ang kanyang dapat gawin, itinuro niya, nakinig ang lalaki, nanampalataya. Ano ikalawang ginawa ni Paul? Inutusan. Hindi muna, pangatlo yan tingnan mo. Ngaral. Oh. Tiningnan. Oh, di ba? Napansin niya, sensitive si Paul. Alam ni Paul na yung itinuturo niya may epekto. Kaya, amen? Hindi siya nagdadalawang isip. Pinansin niya. Nakita niya uy, gumagalaw ang kasalita ng Diyos. Alam niya. So, ginawa ni Pablo, nangaral, at naging sensitive siya sa kilos ng Diyos. Sa kilos, we are sensitive now. Right now, you are being healed. Right now, you are being healed. Gawin mo hindi mo nagagawa dati. So, anong ginawa ni Paul? Hindi niya inaksaya yung pagkakataon. Ano yung pangatlong ginawa ni Paul? Sumigaw, inutusan. Inutusan yung tao na i-apply yung faith. Yung kanyang pananampalataya. Kasi alam ni Pablo, pwedeng kunin. Pag nakauwi yun, pag natapos si Pablo doon, pwedeng mawala na yung pananampalataya, yung init na yun Hanggang ngayon, tong oras na ito, huwag mong bayaan. Kaya minsan nagsasabi po kami, ang sino mang preacher, isend nyo agad, ipadala nyo ang inyong patotoo. Kasi pag hindi mo agad pinadala yan, matatakpan yan. Mawawala yan. Pag yan pinatotoo mo, amen, tulad ng lalaki, para mong isinagawa. Kasi pag hindi mo agad in-apply yan, yung iba kasi, hindi muna ako magpatotoo hanggat walang nangyayari. Hindi pa yan. You are walking in the flesh. Pagaling niya. You are carnal. Kala kasi nung iba, pag sinabing carnal, kasalanan na sex, gano'n. Hindi. Pag sinabing carnal, nabubuhay ka sa sinasabi ng nararamdaman, nadidinig, na nakikita, naaamoy, nalalasahan. 5 senses. Yun ang carnal. Hindi yung pag sinabi kasi nila, ang carnal daw, Kailangan maramdaman ko. hindi, baka kasalanan talaga. Pero pag sinabing carnal, nabubuhay ka sa, ibig sabihin ng carnal, karne, flesh. Nandyan lahat ng nakikita, nadinig, naramdaman, naaamoy, amen? Ipatotoo mo kagad. Huwag kang mag-antay ng anumang, ito lalaking to, hindi lumalakad pa Inborn nga po. Oo, inborn. Di ba? Lahi na niyang sa kanya niya. Ibig sabihin, nasa kanya na. Amen? Nasa dugo na niya. Oo. Kaya ako, dugo kong artista Kaya lang hindi lumabas. Nanatili sa dugo. Joke. No? Come on! Yung hindi mo nagagawa dati, gawin mo. Saka ngayon mismo, ang Diyos ay kumikilos at gumagalaw. Good news kami sa iyo. Maraming sakit na walang kagalingan pa na nakikita ang doktor o ang naiimbentong gamot para dyan. Pero sa Diyos, itong good news, siya ang iyong tagapagpagaling. Walang anumang sakit karamdaman na hindi niya kayang pagalingin. Kung ang lumpong ito ay tumanggap na kagalingan sa pamamagitan ng pakikinig, pananalig, at pagsasagawa, kaya rin gawin ng Diyos sa iyo yan. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Amen. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Hindi ko alam kung ilang oras tayo inabot, ngunit napakahalaga po nito. Pakiusap po namin, please share. Kung gusto mo, kung ako sa'yo, I will send, no? Sa ilalim nitong video na to, yung sa mga comment. No? I will comment. Tulad ng babaeng revelation nga sa'yo, mahawaan ko lang ang laylayan. Ang damit ng Panginoon. At si Jesus, naramdaman niya, may lumabas na power sa kanya. Hinanap niya dahil gusto niya magpatotoo yung babaeng yun. Dahil sa patotoong yun, kasi maraming humahawak kay Jesus Sabi nga ni Peter ba yun? Panginoon ang daming sumasalubong siya, daming humahawak sa iyo Pero wala pong tumanggap na kagalingan doon. Kasi basta na lang nila ginagawa. Pero yung babaeng yon, nung magpatotoo, nakita nila, may gagaling pala talaga pag nahawakan ang laylayan man lang ang damit ni Jesus. Kaya mahalaga ang patotoo. Mahalaga ang patotoo. Yun. Mahalaga ang patotoo. Matutulong yan sa maraming hindi tumatanggap na kagalingan. Ikaw na tumanggap na kagalingan, mahalagang ipatotoo mo. Amen? Tatapusin ko yan sa isang kwento. Ayan, patay mo muna. Sino ba yan?
Nananahimik. Okay. Yan. Pakinggan nyo mabuti. Isang tawag dito, isang aral. Tama yun. Pagkalawa, pag may tinatawagan ka, hindi sumagot, sa pangalawang tawag hindi pa rin, isa lang ibig sabihin nun, busy yun, mamaya na uli. Yan eh. O, ganun ako. Unang tawag, wala. Pangalawa, ay, busy to. Mag-return call yan mamaya, okay, mamaya uli ako. Pero hindi yun na topic natin. Ano nga ba yung sasabihin ko? Kaya ninyo, Pastor. Hindi, oo. Naalala ko. Meron pong isang pangyayari. Sa tumatawag na yan, halimutan ko tuloy. No? Mahalaga po na yung ating napakinggan ay atin pong isagawa. Dahil pag hindi mo yan in-apply, tulad ng ginawa ng lalaking yon, pwede ngang nakawin ni Satanas yung kagalakan mo. Ito po ang nangyari, naalala ko na. Ito po yung noon sa panahon pa nila Smith Wigglesworth ng mga 1940s, no? May isang babae, may seminar ng healing, ng preaching of the word, miracle service, doon sa lugar nila. So ito'y taon-taon ginagawa. Nung unang taon, umakay siya ng stage, nagpatotoo siya, malaking goiter niya yung bukol niya rito no? Sabi niya, purihin ang Panginoon, ako'y gumaling. So tinanggap ng mga tao na siya'y gumaling. Kasi kahit nakikita nilang may bukol pa. Kasi ang nasa isip ng mga tao, unti-unting mawawala yan. So by faith, yung tao ay nagpatotoo na. So lumipas ang isang taon, nandun uli yung grupo at nandun din yung babae. Malaki pa rin ang goiter at sinabi niya ilang, last year, pinagaling ako ng Panginoon hanggang ngayon, hanggang ngayon ay pinagaling ako ng Lord. Laki-laki pa rin. So, tinanggap pa rin ng mga tao. Palakpak, tinanggap nila. Ang Panginoon. Ikatlong taon. Sabi ng babae, ikatatlong taon na pong akong anibersaryo na ako'y pinagaling ng Diyos. Kita nila, may goiter pa, may hindi goiter, may bukol pa rin. So, nag-react na yung mga nandun. Sabi ng mga nandun, kinausap yung group na nagtuturo. Pahintuin mo yan sa pagsasalita dyan. Kasi kitang-kita naman namin Yung mga tao, kita naman nila. Nakikinig yan Kita nila na hindi pa magaling. Yun ang may doubt. Kinausap ng grupo na nagtuturo yung babae. So sabi ng babae sa Panginoon, Lord, alam ko pinagaling mo ko You see? Kahit nakikita ko malaki pa to, alam kong pinagaling mo ko. Noon pang 3 taon na nakalilipas. Lord, ako alam ko na ako'y pinagaling mo. Sila ayaw maniwala. Pakita niyo po sa kanila na ako po'y yung pinananaligan ko'y totoo, na ako'y magaling na. Ika-4 na taon, andun yung babae, wala nang bukol, nagpuri silang lahat. Amen. You see? Hindi yung nakikita Believe. Hindi kung kailan nakita mong may resulta na kaya ka maniniwala. No. Because you know that you know and you know that you know. Alam mo na alam mo at alam mo. Amen? Amen. Hallelujah. Anumang karamdaman, sakit, o anumang sitwasyon ng buhay, huwag yung problema ang banggitin. Yung salita ng Diyos ang ideklara. Dinideklara mo yun, hindi para mangyari, dinideklara mo yun dahil yun ang totoo. Sinasabi mong, I am healed. Hindi mo sinasabi yun para mangyari. Kaya maraming hindi tumatagap na kagalingan Sinasabi nila para mangyari. No! Kamo sinabi dahil yun ang totoong nangyari. Hindi man makita pa, pero yun ang totoong nangyari. Amen. We speak because we believe. Amen. Yun Nasa Korinto yun. So, purihin ng Panginoon. Salamat sa inyong pagsama. Salamat sa mga nakinig. Di ko alam kung ilang minuto tayong nakalipas. Pero isa po masasabi namin sa inyo. The Word of God is quick and powerful. Sharper than any double-edged sword. And it is piercing to the dividing asunder of soul and spirit and of joints and marrow. And it is a discerner of intents of the heart. At kaya mong magalak. Sa English nga, cheer up, the word works. Hallelujah. You are blessed. You are healed. Salamat sa Panginoon. At siguro,
mahalaga po na ang Panginoong Hesus ay tanggapin. Tama, Sister Mercy? Pwede po bang i-lead mo kami? Huwag kang bibitaw hanggat hindi mo tinatanggap si Jesucristo. Amen. Ano yung sabi kanina? May binasa tayo eh. Sino ba nagbasa nun? Ayun, Romans chapter 8 verse 10. Kahit ang katawan mo ay patay na sa kasalanan. Pero dahil tinanggap mo si Jesus, amen? Kailangan mo po si Jesus. Ang Jesus na ito ay ang magdadala ng lahat ng kaayusan sa iyong buhay. So sa pamamagitan po ng paglilid sa atin ni Sister Mercy, ito po'y uulitin namin, hindi para ma-born again uli. Inuulit namin ito para sa inyo. At habang inuulit namin ito, lalong tumatatag to sa atin. Naiintindihan natin lalo. Amen. Amen? Yung kaligtasan. Amen. Kala nung iba kasi ayaw nilang mag-confess, ayaw nilang, kapag may nag-lead ng prayer of acceptance, ayaw nilang bigkasin. No! Hindi mo yung ginagawa para maligtas ulit. Dahil once na tinanggap mo siya, ligtas ka. Pero dahil naligtas ka, nanalig ka, nasa iyong Panginoon, ikay naging anak ng Diyos, kapag yan inuulit, mas lalo mong lumalalim sa iyo, hindi para maligtas ka na, kundi para mas maunawaan pa. Maintindihan niyo ibig ko sabihin. Amen. Ulitin mo po, sabihin mo ito, hindi para maligtas, kundi para Lumalim. At doon naman sa hindi pa tumatanggap sa Panginoon, bikasin mo ito nang galing sa puso, at ang Panginoon ay sasayo, at ang sabi ng Romans 8 verse 10, dahil kay Jesus, anuman kasalanan mo sa katawan mo na nagawa, kaya, amen? Kapatawaran. Tatanggapin mo kapatid, pinatawad ka, pinagaling ka. Hallelujah. Congratulations, pero tanggapin po natin. Sige, Sister Mercy, baka may sabi pa po muna kayo. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang sino mang nakinig at nanalig sa kanyang salita na pinapadala ng Panginoon ay maliligtas Amen. Romans chapter 10. at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po yung magkaisa sa panalangin. Hallelujah. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, sa oras pong ito, sa oras pong ito, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay, ang aking buhay, para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking Panginoon. nananalig po ako, Nananalig po ako at nananampalataya at mananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay at namatay ay namatay para sa akin. akin. At matapos, at sa ikatatlong araw, At sa ikatatlong araw, ikay nabuhay muli, ika'y nabuhay muli. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Salamat po Salamat po sa kapayapaan, sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan sa katagumpayan ng mga tatamasahin ko. ng mga tatamasahin ko. Matapos kitang tanggapin, Panginoong Jesus. Matapos kitang tanggapin, Panginoong Jesus. Salamat po Salamat po sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang sa karapatan maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, ikaw na po ang maghari sa akin. ikaw na po ang maghari sa akin. Amen. Amen. Hallelujah. Congratulations. po. Hallelujah. Naghahari ang Panginoong Jesus sa iyo at dalangin namin na magkaroon ka ng sarili mong local church na dadaluhan. So, again, sa susunod, para malaman mo kung merong bago no na recording na ginawa itong Cheer Up the World Works program, paki-like po yung FB page. I think nakalagay diyan no, nakikita nyo. FB page po, paki-like po. The Life Giving Spirit Church. Puntahan mo yan, i-like mo at i-follow mo. Hindi para gawin ka miyembro at hindi para hingan ka ng pera, ha? No. Kundi doon sa loob ng FB page ng The Life Giving Spirit Church, yung Life Giving, one word, marami pong katuruan dyan na mapapanood ka, amen, na libre. Wala kang babayaran maliban sa load mo lang na ikaw naman ang gagamit. So, makikinabang. So, meron pong mga bago, maging ang aming pong Sunday service na naka-live, hindi para ilipat ka na sa mga grupo o relihiyon, kundi marahil nakating ka na sa church mo at bakante ka na ng oras na yon, ibigay mo sa Lord ang araw mo ng linggo, mapapanood mo pa yon, maaabisuhan ka nung FB. Kaya please, like, follow, at
pakishare na rin. Amen? Ina-expect po namin sa inyo yon. Yun po ang aming kaligayahan. No? At yung patotoo mo. So again, bye-bye. You are blessed. God bless you. Love you. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, glory.